Hi, good morning mga KHBHB. Today we will enjoy another parenting session and we will talk about favoritism. Yes, don't play favorites. Yes, alam niyo po bilang magulang, we all love our children. Pero minsan hindi maiiwasan na meron kang tinatangi, may mas pinupuri ka, mas pinapaboran, o mas nauutusan. Hindi dahil sa mas special sila, pero dahil mas obedient sila, mas maganda, mas matalino, mas nagdadala ng honor sa pamilya. Ang favoritism po, kahit na hindi sinasadya, may malaking epekto sa emotional condition ng inyong mga anak. Totoo yan. So instead of fostering peace and unity in the family, kapag meron kang favoritism, number one, it causes sibling rivalry. Diba? Yung mga anak nyo, ang tendency, they will compete for their parents' approval and attention. Kaya iwasan po natin na mag-play ng favorites. Alam mo, honey, I'm pretty sure napakaraming mga magulang ang makaka-relate sa pag-uusapan natin this morning. Kasi sa totoo lang naman, in the natural, kung sino nga yung batang matalino, yung batang madaling pasunurin, o yung nagdadala ng honor sa pamilya, sa kadalasan, yung napupuri, no? At nagiging favorite ng mga magulang. But alalahanin po natin na nag-iiwan siya ng napakalaking deep emotional wounds para sa ating mga anak. At yan yung point number 2 natin. It leaves deep emotional wounds. Nag-iiwan siya ng malalim na sugat emotionally sa puso at isipan ng ating mga anak. At number 3. Ani, alam ba ninyo na lahat ng mga batang lumaki na ang feeling nila hindi sila favorite, sila yung mga batang ang pakiramdam nila they are unloved, hindi sila mahal, they are unworthy or not good enough. At tama yung sabi mo kanina, ang nagiging tendency humihingi sila ng approval sa kanilang mga magulang. Kasi these emotional wounds can last a lifetime at siguradong apektado yung kanilang mga self-esteem. And number 3, it destroys trust and security. When a child senses favoritism sa kanyang magulang, nawawalan siya ng tiwala sa mga magulang niya. Nawawalan siya ng security na anytime pala, pwede akong hindi pansinin o pwede akong hindi mahalin ng magulang ko. So yun nga, nagiging insecure yung anak ninyo. And in the long run, that child of yours may grow distant from you and struggle with acceptance. Tama. Mahalin natin ang ating mga anak ng patas at walang pinipili. Don't let your children harbor resentment in their hearts. Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin. Na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire Para sa Happy Bahay, Happy Buhay!